Hindi ko aalagaan ang palamunin sa bahay na ito. Iyan ang sigaw ng sarili kong anak, si June, sa harap ng apo ko. Ang hiya na iyon. Ang tawagin akong palamunin, ako si Eduardo, na nagpakain sa kanila. Wala siyang utang na loob. Buong buhay ko, nagtrabaho ako para sa kanila. Ngayon, dahil matanda na ako, wala na akong silbi. Pero ang hindi niya alam, ang lihim na yaman ko ay ang Gonzales kagamitan. Ako pa rin ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Tinapon nila ang dangal ko. Ngayon, babawi ako. Hindi ito ganti, kundi leksyon na hindi nila malilimutan. Kung nasaktan ka na rin ng sarili mong pamilya, kwentuhan mo ako. Saan ka nanonood? Hindi ko aalagaan ang isang palamunin sa bahay na ito. Iyan ang sigaw ng sarili kong anak na lalaki sa sala. Nakaturo ang daliri niya sa mukha ko, sa harap ng asawa niya at ng apo kong 5 taong gulang pa lang. Nakaupo ako sa sofa, medyo namamaga ang binti matapos maghapon sa doktor. Pagod akong umuwi, wala man lang ganang kumain, at iyon ang sumalubong sa akin, palamunin. Ganyan ang lakas ng loob niyang itawag sa akin, kay Lolo Eduardo Gonzales, na nagpalaki sa kanya gamit ang pawis sa noo ko. Nagtrabaho akong parang kalabaw mula noong 15 anyos ako. Ngayon tinatawag niya akong palamunin dahil lang nagretiro na ako at pansamantalang naninirahan sa bahay nila, na para bang malaking pabor, na para bang wala akong kasaysayan, na para bang wala akong nagawa para sa kanya kailanman. Pero ang hindi niya alam, ang tinatawag niyang palamunin ay siya mismong may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Ang pangalan ko ay Eduardo, 73 anyos, taga San Fernando, Pampanga, anak ng karpintero, apo ng magsasaka, taong hindi madaldal at masipag magtrabaho. Nagsimula ako bilang tindero sa tindahan, taga-assemble ng bisikleta, katuwang ng driver ng truck at nagbebenta ng piyesa hanggang sa isang araw, noong nasa 37 na ako, pagkatapos ng di makatarungang pagtanggal sa trabaho, nagdesisyon akong magbukas ng sarili kong shop. Maliit lang para lang mag-ayos ng makina. Pagkatapos naging tindahan na. Sumunod ang mga kontrata sa mga kumpanya at isang araw, naging supplier ako ng pang-agrikulturang makinarya. Doon talaga lumaki ang negosyo. Hindi ako mahilig sa luho, no? Ni sa pagpapakita ng yaman. Simple lang ako, pangkaraniwang polo shirt, maong na pantalon at bota. Pero ang totoo, ang pangalan sa likod ng malaking kumpanyang kilala ng lahat sa Pampanga, ang Gonzales Kagamitan, ay akin. Nang pumanaw ang asawa ko 3 taon na ang nakakaraan, aaminin kong bumagsak ang mundo ko. 38 taon ng pagsasama ay hindi nabubura agad-agad. Ang bahay ay naging masyadong malaki, masyadong tahimik, kaya inanyayahan ako ng anak kong si June na manatili muna sa kanila ng ilang buwan. Sabi niya, gusto niya akong maging malapit. Ang asawa niyang si Carla ay hindi mukhang masaya sa ideya. Pero pumayag ako. Akala ko makakabuti sa akin ang makasama ang apo ko, marinig ulit ang tawanan sa bahay. Pero mula nang tumapak ako sa bahay na iyon, tila naging pabigat ako. Binibilang ang pagkain, kontrolado ang kuryente, at ang mga tingin ay puno ng pagkainis. Ako naman, nanatili lang sa sulok ko. Ayaw kong maging abala. Dinadala ko ang bata sa eskwela, ako ang namimili, naghuhugas pa nga ako ng kotse ni June paminsan-minsan, pero wala pa ring sapat. Nang isang araw ay nagtagal ako sa kama dahil sa sakit ng binti ko, doon na niya binitawan ang mga salitang iyon. Hindi ko aalagaan ang isang palamunin sa bahay na ito. Tiningnan ko siya ng kalmado. Hindi ako sumigaw, hindi ako tumayo, tinanong ko lang siya. Ako, palamunin? Huminga siya ng malalim, tiningnan ako mula sa itaas. Dala ang kayabangan ng taong akala niya ay napakataas niya sa lahat, na para bang umiikot sa kanya ang mundo, na para bang nakalimutan niya na lahat ng mayroon siya ay ako ang nagtanim. Retired ka na, hindi ka na nagtatrabaho, nandyan ka lang at gusto mo pang alagaan ka namin. Sabi niya, para bang dumura ng lason. Si Carla ay tumangulang, na para bang sumasang-ayon, at ang pinakamasakit, nasa sulok ang apo ko, tahimik na nakikinig sa lahat. Mas masakit iyon kaysa anumang insulto. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Nakatingin lang ako sa kisame ng guest room, masikip ang dibdib.
Naalala ko nung bata pa si June. Ang mga beses na sumakay ako ng bus papuntang Maynila para lang kunin ang regalo niya sa kaarawan. Ang mga beses na hindi ako kumain para mabayaran ang matrikula niya. Naalala ko ang bagong pantalon na suot niya sa graduation niya na binili ko ng hulugan at ngayon ako na ang palamunin dahil lang tumanda na ako. Dahil lang naibigay ko na ang lahat ng maaari kong ibigay. Dahil lang kailangan ko na ngayon ng kaunting pangangalaga. Pero hindi niya alam. Hindi niya alam na kahit retired na ako pa rin ang pangalan sa likod ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Akala niya ang Gonzales Kagamitan ay pag-aari na ng manager na wala na akong papel doon. At iyon mismo ang hinahayaan kong isipin ng lahat. Dahil hindi ako mahilig magmayabang, mahilig lang akong mag-obserba. At ang paghamak na iyon, ang mga salitang iyon, ang mga tinging iyon ay nagpaapoy ng isang bagay sa loob ko. Isang lumang apoy na akala ko ay patay na pero naroon pa rin, buhay, tahimik, naghihintay ng tamang sandali. Kinabukasan, maaga akong gumising, nagsuot ako ng malinis na polo, nagbota ako ng itim, inayos ko ang buhok ko tulad noong mga panahon ng mahahalagang pulong at umalis ako. Wala akong sinabi kahit kanino. Sumakay ako ng taxi papunta sa headquarters ng Gonzales Kagamitan. Pumasok ako sa likod na pinto, tulad ng dati kong ginagawa. Binati ko ang receptionist na agad akong nakilala at dumiretso ako sa legal office. Tinawag ko ang accountant, humingi ako ng pulong sa abogado, umupo ako kasama ang general manager, hiniling ko ang lahat ng record, kontrata, at ang file ng empleyado na si June Gonzales, ang anak ko. Gusto kong malaman ang lahat. Kung kailan siya nagsimula magtrabaho doon, paano siya kumilos, kung may mga babala ba, at ang nakita ko ay nagpabuntong hininga sa akin. Madalas na pagka-late, maling paggamit ng sasakyan ng kumpanya, paglilihis ng maliliit na piyesa, reklamo ng mga customer, at bukod pa riyan, mayabang sa mga kasamahan. Iyan siya sa loob ng firma. Isang problema. Ngunit walang nagsasalita dahil akala nila pinoprotektahan ko siya dahil anak ko na kinukonsinti ko ang lahat. Pero hindi nila ako kilala ng totoo. Umuwi ako ng gabi. Kumain kami ng tahimik. Tiningnan ako ni Carla ng may paghamak tulad ng dati. Si June ay hindi man lang ako binati at naghintay lang ako. Dahil kapag dumating ang katotohanan, hindi ito sumisigaw, hindi na kailangang magpaliwanag, nagpapakita lang ito. At kapag nagpakita ito, ang kailangang umintindi ay iintindi. Kinabukasan, magbabago ang lahat at hindi ako magtataas ng boses o magpapalo sa mesa. Kikilos lang ako ng may dignidad na laging gumagabay sa akin at ng may katarungan na siya mismo ang nagdulot. Nagising ako bago sila. Hindi pa tumatagos ang sikat ng araw sa mga kurtina nang umupo ako sa gilid ng kama at nagdasal ng isang lumang dasal na itinuro sa akin ng tatay ko noong bata pa ako. Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan para magsalita ng kaunti, ng lakas para gawin ang tama, at ng pusong hindi gagantihan ang masama ng mas masama. Kalmado akong nagbihis. Inilagay ko ang mga papeles ko sa isang leather folder at bumaba ako sa hagdan ng walang ingay, tulad ng taong ayaw gisingin ng pagmamataas o kamangmangan. Ang kusina ay umaalingasaw na ng kape. Naroon si Carla, nagche-cellphone habang inihahanda ang luncheon ng bata. Sinulyapan niya ako tulad ng dati na may mukhang, nandito pa rin kayo? Pero wala akong sinabi. Nagtimpla ako ng isang tasa, umupo ako sa mesa at tahimik na humigop ng unang kape. Bumaba si June pagkatapos ng ilang minuto, suot na ang polo ng kumpanya. Inaayos ang kurbata na hindi niya man lang marunong itali ng maayos. Nakita ko siyang nahihirapan sa harap ng salamin sa sala. At hindi ko maiwasang maalala noong tinuruan ko siyang gumawa ng buhol na iyon sa unang pagkakataon bago ang una niyang job interview. Sa isang maliit na tindahan ng hardware iyon, dinala ko siya, hinintay ko siya sa labas, at nagdiwang kami na para bang ginawa siyang general manager. Ngayon, dumaan siya sa tabi ko nang hindi man lang ako tiningnan. Ngunit nang umagang iyon, nang kinuha niya ang susi ng kotse at patungo sa pinto, pinigilan ko siya sa isang pangungusap lang, "Huwag kang pumasok ngayon." Humarap siya, nakakunot ang noo. "Anong huwag pumasok? At sino ka para magsabi niyan sa akin?" "Ako ang may-ari ng kumpanya, anak.
Sagot ko nang hindi itinaas ang boses ko. At ngayon, hindi ka papasok. Tumawa siya. Tumawa siya na para bang nakarinig ng isang nakakatawang biro. Kayo? Kayo ang may-ari ng Gonzales Kagamitan? Hindi ba't retired na kayo? Hindi ba't si Enger Reyes na ang nagpapatakbo ng negosyo? Si Enger. Reyes ang manager, sagot ko. Nasa pangalan ko pa rin ang kontrata. Kailanman ay hindi ko pinirmahan ang paglipat. Lahat ay akin pa rin. At ngayon may aayusin ako doon. Tiningnan siya ni Carla nang nalilito, nakabukas ang bibig, na para bang ngayon lang niya naintindihan na ang matandang natutulog sa guest room ay higit pa sa isang pabigat. Sinubukan ni June magsalita, pero walang lumalabas na salita. Ang pagmamataas niya ay bumabalik sa lalamunan niya. Pero nauutal siyang nagsabi, "Hindi mo ito magagawa sa akin, Papa." "Papa?" sabi ko, inilapag ang tasa sa mesa ng may katatagan. "Kahapon, isa akong palamunin. Ngayon, Papa na ako. Hindi ka na ba naiinis na alagaan ako?" Tiningnan niya ako nang nanlalaki ang mata. Sa isang saglit, naisip kong hihingi siya ng tawad pero hindi. Tinalikuran niya ako. Padabog na isinara ang pinto at umalis. Ako naman, nanatili lang doon, sinisipsip ang huling higop ng kape. Dahil ang katotohanan, anak, hindi kailangan ng ingay, kailangan lang ng katatagan. 9:00 eksakto, nasa board meeting ako ng kumpanya. Iniharap ko ang mga dokumento, ipinaliwanag ko ang sitwasyon, ipinakita ko ang mga reklamo, ang mga babalang binaliwala, ang mga pribilehiyong inabuso. Formal kong hiniling ang pagsisimula ng proseso ng paghihiwalay. Hindi ito agarang pagtanggal, walang public humiliation, pero wala ring paboritismo. Tulad ng sino mang empleyado na may kaduda-dudang kasaysayan, si June ay aalisin sa posisyon kasama ang lahat ng kanyang karapatan, syempre, pero walang espesyal na pagtrato. Ang buong lupon ay natahimik. Ang iba ay tumitingin sa akin ng may respeto, ang iba ay may pagtataka, at ang ilan ay may pag-asa. Dahil alam nilang kahit hindi na ako masyadong nagpapakita, ako pa rin ang haligi ng lahat ng ito. Pagkatapos ng pulong, dumaan ako sa shop. Pagbati, yakap, ilang matatandang kaibigan ang nandoon pa rin. Sabi ng isa sa akin, "Don Eduardo, akala ko hindi na kayo nakikialam sa mga bagay na ito. Minsan kailangang bumalik kapag ang itinayo mo ay nagsisimulang gumuho sa loob." Sagot ko habang tinatapik ang balikat niya. Pauwi, bumili ako ng pastillas para sa apo ko. Mahilig siya sa matatamis. Umupo ako sa bangko sa parke sa tapat ng eskwela at hinintay siyang lumabas. Nang makita niya ako, tumakbo siya sa bisig ko na para bang walang nangyari. Dahil ang mga bata ay hindi nakakaunawa ng galit, nakakaunawa lang sila ng presensya. "Lolo, ihahatid mo ba ako ngayon?" "Kahit kailan mo gusto, iho. Kahit kailan." Dumaan kami sa tindahan ng sorbetes, naglakad kami sandali, at ikinuwento ko sa kanya ang isang katang-isip na kwento tungkol sa isang dragon na gustong maging hardinero. Nagtawanan kami, at sa sandaling iyon alam kong sulit ang hindi pagsigaw, ang hindi paghihigante, kundi ang paggawa lang ng tama at pagprotekta sa kung ano ang talagang mahalaga. Nang gabing iyon, umuwi ng maaga si June. Wala siyang sinabi habang kumakain. Kumain siya ng tahimik. Nagkulong siya sa kwarto at hating gabi, narinig ko siyang umiiyak. Hindi ako pumasok, hindi ako nag-alo, hindi iyon ang oras. Dahil ang taong nanakit ng may paghamak ay kailangan munang maramdaman ang anino ng kawalang ginhawa na nilikha niya. Ako naman, nakatulog ng mahimbing dahil ang katarungan ay hindi laging kailangan ng palabas, kailangan lang ng tuwid na likod, ng pusong payapa, at ng nakaraan na nagsasalita para sa sarili nito. Kinabukasan, sumikat ang araw sa bahay na tahimik. Isang tahimik na siksik, mabigat, na hindi nababasag ng huni ng mga ibon o ng tunog ng mga plato. Maaga akong bumangon, tulad ng dati. Naghanda ako ng kape, nagpainit ng tinapay, at umupo ako para magbasa ng dyaryo, tulad ng dati kong ginagawa sa sarili kong bahay, bago magkagulo ang lahat. Walang bumaba sa loob ng ilang oras. Hindi lumabas si Carla sa kwarto, si June din, ang bata, kawawa naman,
ang unang nagpakita. Hila-hila ang maliit niyang backpack at kinukuskus ang mata niya gamit ang maliit na kamay. Niyakap niya ako nang walang sinasabi at umupo sa tabi ko na para bang ito ang pinakanormal na bagay sa mundo. Para sa kanya, ako pa rin ang kanyang lolo. Hindi mahalaga kung ano ang ginawa ng mga matatanda, pero may nagbago sa bahay na iyon. Nararamdaman ko. 10:00 dahan-dahang bumaba si June, maputla, may pulang mga mata. Halatang hindi siya nakatulog. Umupo siya sa harap ko nang walang salita. Ako din. Wala akong sinabi. Nagtimpla lang ako sa kanya ng isang tasa ng kape at tiningnan ko siya. Tulad ng taong naghihintay na huminga ang kabilang tao at sabihin ang kailangan niyang sabihin. Pero hindi niya ginawa. Uminom siya ng tahimik, blangko ang tingin, hanggang sa sinabi niya ng pabulong. Dumating ang abiso sa akin mula sa legal area. Tumango ako, hindi inialis ang tingin sa dyaryo. Alam ko, akala ko bibigyan mo ako ng pagkakataon. Ako ang anak mo. Kaya ibinaba ko ang dyaryo at tiningnan ko siya, hindi nang may galit o sama ng loob. Tiningnan ko siya gamit ang mga mata ng isang ama na nagmamahal pa rin, pero hindi na kayang balewalain. Anak, ang mga pagkakataon ay hindi hinihingi kapag paulit-ulit mong hinamak. Tinatayo ang mga iyon. Nagkaroon ka ng marami, at hindi lang sa kumpanya, dito rin sa bahay na ito. O nakalimutan mo na ba kung paano mo ako tinrato 3 araw na ang nakalipas? Natahimik siya. Ipinikit niya ang mga mata niya na para bang lumulunok ng bato pero kailangan iyon. Ang mga salitang hindi nasasabi sa tamang oras ay nabubulok sa loob ng dibdib. At hindi na ako handang magtago pa. Hindi kita pinarurusahan, June. Tinuturuan kita tulad ng ginawa ko noong bata ka. Kaya lang, ngayon, isa ka ng lalaki. At ang mga lalaki, kapag nagkakamali, ay umaamin, natututo, at nagpapatuloy. Tumayo siya nang hindi tinatapos ang kape niya at nagkulong ulit sa kwarto. Umupo ako ulit kasama ang apo ko na nagdodrawing sa mesa gamit ang Crayola. Tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya at sinabi niya, isang drawing nating dalawa sa isang spaceship. At doon, may naintindihan ako. Hindi mahalaga kung ilang beses ako pababagsakin ng buhay. Hanggat nakikita ako ng batang iyon bilang kanyang bayani, wala akong karapatang sumuko. Nang araw ding iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa manager ng kumpanya. Humingi siya ng agarang pulong. Tila nagpunta si June doon para ipilit na kanselahin ang lahat. Nagbanta siya ng abogado, ng pagpunta sa media, ng pagsasalita ng masama tungkol sa pamilya. Isang gawang desperado, pambata at kahiyahiya. Pero hindi ako nagulat. Kapag nawawalan ng respeto ang isang tao sa sarili niya, nagsisimula siyang sirain ang lahat sa paligid niya. Bumalik ako sa kumpanya ng hapong iyon. Sa pagkakataong ito, hindi ako pumasok sa likod na pinto. Dumiretso ako sa resepsyon. Binati ko ang lahat ng nakataas ang noo. Ang iba ay pumalakpak, ang iba ay lumapit para yakapin ako. Nagbalik si Don Eduardo at hindi para maghiganti, kundi para sa respeto sa kasaysayan ko, sa apelyido ko, sa itinayo ko gamit ang mga kamay na ito. Hiniling ko sa legal na formalisahin ang paghihiwalay kay June pero lumampas pa ako. Inutusan ko na magsagawa ng kumpletong audit sa kanyang pamamahala. Hindi para pabagsakin siya, kundi para matuto siya, para maintindihan niya na ang mga pagkakamali ay may kahihinatnan at na hindi mahalaga kung dala mo ang dugo ko, ang mahalaga ay kung paano ka kumilos. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, naabutan ko si Carla sa kusina. Naghahanda siya ng kanin, tiningnan niya ako, pero wala siyang sinabi. Ako din, wala. Nagtanong lang ako tungkol sa bata. Nasa kwarto niya, nanonood ng cartoon. Nagpaalam ako, hinalikan ko siya sa noo at sinabi ko, bukas, wala ako sa bahay, may aayusin ako. Saan kayo pupunta, Lolo? Aayusin ang ilang bagay na napabayaan ko, pero may solusyon pa rin. Dahil marami tayong mapapatawad, pero may isang bagay na hindi dapat payagan, ang mawalan ng respeto sa sarili. At iyon, iho, ang ipinunta ko para bawiin. Umalis ako sa bahay ng maaga,
bago pa matapos mag-inat ang araw sa mga bubong ng San Fernando. Wala akong iniwan na sulat. Wala akong sinabihan, binuksan at isinara ko lang ang pinto ng maingat. Tulad ng taong nakakaalam na may mga katotohanang hindi kailangang ipahayag, kailangan lang maranasan. Naglakad ako ng ilang blok hanggang sa hintuan ng bus tulad noong kabataan ko. Kahit may sasakyan na pwedeng gamitin sa kumpanya, gusto kong maramdaman ang lupa sa ilalim ng mga paa ko, ang mga mukha ng tao, ang hangin ng umaga na pumapasok sa polo at nagpapaalala sa atin na buhay tayo. Ang syudad ay pareho pa rin sa maraming bagay. Ang mga bilihan ng tamales at puto ay umuusok sa mga kanto. Ang tindero ng tinapay dala ang basket sa braso at ang mga bata na may backpack sa balikat na tumatakbo huli na sa eskwela. Pero may nagbago sa loob ko. Nang araw na iyon, hindi lumabas si Don Eduardo Gonzales para ipagtanggol ang isang apelyido. Lumabas siya para muling itayo ang respeto na sinubukan tapakan ng sarili niyang anak. Dumating ako sa kumpanya ng 8:15. Binati ko ang lahat ng may maikling ngiti, walang talumpati o paliwanag. Dumiretso ako sa central office kung saan naghihintay na ang accountant, dala ang mga paunang resulta ng audit. Umupo ako kasama niya ng mahigit 1 oras. Sinuri namin ang mga transaksyon, transfer, authorization na walang suporta at maliliit na personal na benta na ginawa mula sa corporate account. Walang iskandalo, pero sapat na para kumpirmahin ang hinala ko. Ginamit ni June ang pribilehiyo bilang panangga. Hindi siya nagnakaw ng milyon-milyon pero nag-take advantage siya dahil akala niya hindi siya matitinag. Ang uri ng mga bagay na hindi sisira sa isang kumpanya, pero magpapasira sa kaluluwa nito. Hiniling ko sa general manager na ipatawag ang lahat ng administrative staff para sa isang pulong bandang kalagitnaan ng umaga. Ayaw kong gumawa ng gulo. Gusto kong marinig ng lahat, direkta mula sa bibig ko, kung ano ang nangyari at kung ano ang magbabago. 10:00 eksakto, kasama ang mahigit 30 empleyado na nakaupo sa training room. Tumayo ako sa harap ng lahat at nagsalita ng walang papel, walang mikropono, nang may matatag na boses ng taong wala nang kailangang patunayan. Mga kasamahan, sabi ko, ang kumpanyang ito ay ipinanganak sa isang garahe na 2 metro kuwadrado. Nagsimula ito sa isang kahon ng kasangkapan, 2 kamay na may kalyo at matinding kagustuhang makakain ng mainit. Wala akong titulo, wala akong investor o ninong. Ang tanging mayroon ako ay salita at dignidad, at ang dignidad na iyon ang nagdala sa akin dito. Ang mga mukha ay nanatiling nakatutok. Ang ilan ay nagre-record gamit ang cellphone. Nagpatuloy ako. Ngayon, pagkatapos ng napakaraming taon, dumating ako para sabihin sa inyo na hindi ko papayagan na madungisan ang apelyidong Gonzales o ang kumpanyang ito ng paboritismo, ng kawalang parusa o ng pag-abuso sa tiwala. At kasama na riyan ang sarili kong anak. Nagkaroon ng bulungan. Halatang alam na ng lahat pero gusto nilang marinig mula sa akin. Si June Gonzales ay inalis na sa kanyang posisyon, patuloy ko. Hindi dahil tinatanggi ko siya bilang ama, kundi dahil hindi ako isang boss na tumitingin sa kabilang direksyon kapag nagkakamali ang kanyang mga tao. Ang katarungan ay nagsisimula sa tahanan. At kung hindi ako makatarungan sa sarili kong pamilya, wala akong karapatang humingi ng anuman sa iba. Lubos ang katahimikan. Isang dalaga mula sa HR department ang palihim na nagpunas ng luha. Ang isa naman, isang matandang warehouse operator, ay tumango ng may pagmamalaki. Pagkatapos ng pulong, hindi ako bumalik sa opisina ko. Bumaba ako diretso sa shop, tulad ng dati, at sinimulan kong suriin ang mga makina kasama ang mga mekaniko. Inalikabok ko ang mga kamay ko, nadumihan ko ang polo ko, at sa loob ng ilang oras, naramdaman ko ulit ang pagiging tao ko na minsan ay natutulog kasama ang grasa at mga kasangkapan. Dahil may isang bagay na hindi nabibili ng titulo o mana. Ang respeto na nakukuha mula sa ibaba. Pagkalabas ko sa kumpanya, bandang 5:00, nagpasya akong dumaan sa palengke. Bumili ako ng gulay, baka, sariwang tortilla, at isang garapon ng mole. Papalitan ko ito ng Bicol Express o simpleng adobo. Kumuha ako ng adobo at tortang talong. Nang gabing iyon, magluluto ako. Pupunuin ko ang bahay na yon ng amoy ng kasaysayan ko.
Nang dumating ako, binuksan ni Carla ang pinto na may mukha na hindi ko mabasa. Hindi ito malamig o mabait. Isang mukha itong nakabitin, na para bang hindi niya alam kung saan kami nakatayo sa kwento. "Nasaan si June?" Tanong ko habang pumapasok dala ang mga pinamili. Hindi pa siya lumalabas ng kwarto buong araw. Tumango ako nang walang sinabi. Dumiretso ako sa kusina at nagsuot ng apron. Nagsimula akong maghiwa, magtimpla, magpainit. Bumaba ang bata na may nagniningning na mga mata nang maamoy ang adobo. Umupo siya sa counter at nagsimulang magkwento sa akin tungkol sa eskwela, tungkol sa guro niya, tungkol sa isang kanta na natutunan niya. At pinakinggan ko siya na para bang bawat salita niya ay isang pampagaling sa kaluluwa. Handa na ang hapunan, 8:00. Inilagay ko ang mga plato sa mesa, nagsilbi ako ng kanin, side dishes, at pagkatapos, nagpunta ako sa pinto ng kwarto ni June. Kumatok ako ng 2 beses. Wala. Binuksan ko. Nakaupo siya sa kama, sa dilim, nakatingin sa sahig. "May hapunan, bumaba ka kung gusto mo." Hindi siya sumagot. Nanatili lang siya doon, nanlalaki ang mata. Bumaba ako nang hindi naghihintay. Umupo ako sa mesa kasama ang apo ko at si Carla. Kumain kami ng tahimik. Bawat subo ay may bigat ng mga taon, ang lasa ng pagkakasundo na hindi binabanggit. Pero lumulutang sa hangin. Hindi bumaba si June. Nang matapos akong maghugas ng plato, nagtimpla ako ng mezcal. Papalitan ko ito ng lambanog o tanduay ice o simpleng kape. Kumuha ako ng kape at lumabas sa patio. Ang langit ay malinaw, ang mga bituin ay nakabitin na parang mga pangako. Umupo ako sa lumang bangko na kahoy at ipinikit ang mga mata ko. Inisip ko ang tatay ko, ang nanay ko, kung paano nila ako pinalaki ng may kaunting yaman, pero may malaking dangal, kung paano nila itinuro sa akin na ang pagiging lalaki ay hindi ang pagsigaw o pagpilit. Ito ay ang paghawak, ang pagtupad, ang pagtingin sa mata nang hindi nagpapababa ng tingin. Inisip ko si June at kung paano natin mahal ng malalim ang isang tao nang hindi sinasang-ayunan ang mga kilos niya. At kung paano, minsan, ang pagmamahal ng totoo ay ang pagpapaubaya. Hindi ko alam kung gaano ako katagal doon, pero sa isang sandali, narinig ko ang pinto na bumukas sa likod ko. Dahan-dahang mga hakbang. Pagkatapos, ang boses niya na mababa, basag. "Papa." Wala akong sinabi. Inikot ko lang ang ulo ko. Binigyan ko siya ng espasyo sa bangko. Umupo siya, hindi siya tumingin sa akin. Hindi ko alam kung kailan ako naging ganyan ang taong sumigaw sa inyo ng mga sinigaw ko. Katahimikan. Hindi nyo kailangang patawarin ako. Gusto ko lang malaman ninyo na alam ko. Ibinalik ko ang tingin ko sa langit at sinabi ko ng mahinang boses. Ang respeto ay hindi hinihingi, June. Ito ay kinikita. At may oras ka pa para kitain ulit iyon, hindi sa akin, kundi sa sarili mo. Walang yakap, walang luha na pinagsaluhan. 2 lalaki lang ang nakaupo sa ilalim ng langit. Ang isa matanda, ang isa ay sirang-sira. At sa pagitan namin, ang dignidad bilang tulay. Kinabukasan, sumikat ang araw sa bahay ng may kapayapaan. Hindi iyon ang tensyonadong kapayapaan ng mga nakaraang araw, kundi isang katulad ng buntong hininga, na para bang magkasabay na huminga ang mga pader pagkatapos ng mahabang bagyo. Wala na ang tigas sa mukha ni Carla, pero hindi rin siya mainit. Gumagalaw lang siya ng may mas malaking respeto, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na mas malakas, dahil sa kahihiyan. At si June ay umalis ng maaga ng walang salita. Iniiwan ang kanyang tasa ng kape na nakalagay at malamig sa mesa. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta at hindi ako nagtanong. Minsan, ang mga anak ay kailangan ding mawala ng mag-isa sandali para makita ang kung ano ang mayroon silang mabuti sa loob, dahil may mga labanan na hindi kayang ipaglaban ng isang ama para sa kanila. Nanatili ako sa bahay kasama ang apo ko. Tinulungan ko siya sa ilang homework. Nagpainit kami ng pandesal at mantikilya at naglaro kami ng astronauta gamit ang isang lumang kahon na nakita ko sa patio. Sa sandaling iyon, habang tumatawa siya na may krayola sa mukha,
Napagtanto ko na lahat ng ginawa ko. Bawat desisyon, bawat matatag na salita, bawat limitasyon ay hindi para maghiganti, kundi para sa batang iyon, para makita niya na ang lolo niya ay hindi isang mahinang tao o isang lumang kasangkapan sa sala, kundi isang taong alam kung kailan magsasalita at kailan mag-aayos ng kaayusan. Dahil kahit itulak ka ng mundo sa sulok, ang itinuturo mo sa pamamagitan ng iyong halimbawa ay nananatili. Tanghali, nakatanggap ako ng tawag mula sa general manager. Sinabi niya sa akin na dumaan si June sa kumpanya para ibigay ang kanyang pinal na resignation letter. Hindi siya nagreklamo, hindi siya gumawa ng gulo. Humingi lang siya na ang proseso ay maging malinis, nang walang public mention. Pinakinggan ko siya ng tahimik. Ibinaba ko ang telepono at umupo ako sa bangko sa patio ulit, hawak ang tasa ng malamig na kape. Ipinikit ko ang mga mata ko dahil doon ko naintindihan na minsan kapag hindi ka sumusuko sa pag-udyok na sumigaw, sa huli ay naririnig ng kabilang tao ang sarili niya. Nang gabing iyon, habang naghahanda kami ng hapunan, kaming tatlo, si Carla na naghihiwa ng sibuyas, ako na naghahalo ng beans o ginisang monggo, ang bata na nagsiset up ng mesa. Iba ang pakiramdam ng lahat, hindi masaya, pero in construction. Dumating si June 8:00. Pagod ang mukha niya, may mantsa ng grasa ang mga kamay niya. Naalala ko ang sarili ko noong nagsisimula pa lang ako. Naghubad siya ng sapatos sa pasukan at binati muna ang bata. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Hindi siya nagsalita, ipinakita lang niya sa akin ang isang nakatuping papel, isang resume. Nag-apply siya ng trabaho sa isang lokal na talyer, repair shop. Magsisimula siya sa simula. Binasa ko iyon nang walang sinasabi. Ibinalik ko sa kanya ang papel at tinapik ko ang balikat niya. Hindi dahil pinatawad ko siya, kundi dahil naintindihan ko, dahil minsan hindi kailangan ng tao ng palakpak o talumpati. Kailangan lang ng pagkakataong gawin itong iba. Tinitingnan siya ni Carla, na para bang hindi pa niya alam kung dapat siyang maniwala. Pero ako, wala na akong inaasahan. Dahil ang dignidad ay hindi hinihingi. Ito ay isinasabuhay. At ngayon, siya na ang bahala kung paano siya lalakad. Ang mga sumunod na araw ay naging tahimik. Kami ng apo ko ay nagbalik sa aming paglalakad sa parke. Dumaan kami sa panaderya ni Don Nardo, kung saan inalok nila ako ng libreng tinapay nang malaman nila kung sino ako. At sa baryo, marami ang bumabati sa akin nang may mas malaking respeto na para bang nakikita na nila ngayon ang matandang hindi kailanman tumigil na maging matatag at hindi ang matandang komportable na nakatira sa anak niya. Nagbabago ang mga bagay kapag tumatayo ka. Isang hapon, habang pinapanood namin ang sunset mula sa bubong, tinanong ako ng bata, "Lolo, bakit galit sa inyo si Papa?" Pinag-isipan kong mabuti ang sagot. Ayaw kong magsalita ng masama tungkol sa tatay niya. Ayaw kong maglagay ng bigat sa balikat niya na hindi kanya. Minsan anak, nakakalimutan ng mga matatanda kung saan sila nanggaling. At kapag nakalimutan mo iyon, nawawala ka sa loob. Pero kapag nakita mo ulit ang sarili mo, pwede kang magsimula ulit. Nawala din ba kayo? Maraming beses, pero natuto akong hanapin ang sarili ko sa kung ano ang talagang mahalaga. Ang trabaho, ang salita, at ang pamilya na hindi sumusuko. Niyakap niya ako ng mahigpit na para bang naintindihan niya. Na para bang ang mga salitang iyon ay isang kalasag na sasamahan siya sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng ilang araw, nakatanggap ako ng di inaasahang bisita. Si Engrains Reyes iyon, ang luma kong kasamahan. May dala siyang sobre sa kamay at may ngiti sa mga mata. "Eduardo," sabi niya sa akin, "alam kong sinabi mong ayaw mo nang bumalik. Pero pagkatapos ng nangyari, marami dito ang nag-iisip na dapat kang bumalik. Hindi bilang administrator, kundi bilang tagapayo, bilang matatag na boses, bilang kung ano ka noon." Binuksan ko ang sobre. Isang formal na imbitasyon para maging bahagi ng bagong Consultative Council ng Gonzales Kagamitan na may maliit na simbolikong sweldo at malaking respeto sa likod. Tiningnan ko siya at ngumiti ako. Ayaw kong nandoon araw-araw, pero kaya kong tumulong para manatiling tuwid ang mga bagay. Bilangin mo ako. Nang araw ding iyon,
Bumalik ako sa luma kong desk, malinis, inalagaan, na may placard ko pa rin na founder na nagniningning. Umupo ako, hinaplos ko ang kahoy at huminga ako ng malalim. Dahil kapag nagtatanim ka ng dignidad, dumarating ang ani, hindi laging may bulaklak, pero may ugat. Mula nang bumalik ako sa lumang opisina na iyon, nagsimulang magbago ang takbo ng buhay. Hindi na tulad ng dati, syempre. Hindi na ako dumarating ng alas 7 o nananatili hanggang gabing-gabi. Ngayon, dumarating ako kapag sa tingin ko ay kailangan. Nakikipag-usap ako sa mga manager. Sinasuri ko ang ilang desisyon at, higit sa lahat, nakikinig ako. Dahil pagkatapos ng napakaraming taon ng katahimikan, naintindihan ko na minsan, ang pinakamahusay na paraan para gumabay ay hindi ang magbigay ng utos, kundi ang magpakinig. Ang kabataan na ngayon ang nagpapatakbo ng kumpanya ay may mga ideya, kasiglahan, pero may pag-aalinlangan din, pagmamadaling gawin ang lahat ng mabilis. At naroon ako, tulad ng isang matandang lighthouse sa gitna ng baybayin, nagpapaalala sa kanila na walang mas moderno kaysa sa sensibility. Tinatanggap nila ako ng may respeto, humihingi sila ng opinyon, at unti-unti, nang walang ingay, naging buhay na bahagi ako ulit ng Gonzales Kagamitan, hindi bilang boss, kundi bilang ugat. Sa bahay, nagbago din ang kulay ng mga bagay. Si June ay nagtatrabaho pa rin sa lokal na talyer. Kumikita siya ng mas mababa sa kalahati ng kinikita niya dati. Pero umuuwi siyang mas pagod at mas tao. Hindi kami nag-uusap tungkol sa nakaraan at hindi ko siya tinatanong tungkol sa bago niyang trabaho. Pero napansin kong nagsimula siyang intindihin ang bigat ng kung ano ang itinayo mula sa ibaba. Si Carla naman, naging mas tahimik, hindi na mayabang. Hindi na siya nagrereklamo sa presensya ko, ni hindi siya nagpapakita ng pagkainis kapag dumadaan ako sa sala o nagluluto ako ng isang bagay. Hindi kami magkaibigan. Pero ang tensyon na dati ay pwedeng hiwain gamit ang kutsilyo, ngayon ay alaala na lang. At ang bata, siya pa rin ang aking anchor. Naghihintay siya sa akin ng mga drawing, kwento, mga tanong. Nagpapadama siya sa akin na buhay ako, na kailangan ako. At iyon, sa edad kong 73, ay mas mahalaga kaysa anumang parangal. Isang hapon, habang naglilinis ako ng isang lumang kahon ng kasangkapan sa patio, nakita ko ang isang gusot na litrato ni June noong 8 anyos siya. Nakaupo siya sa hita ko, nakangiti na puno ng grasa ang mga kamay. Iyon ang araw na ipinakita ko sa kanya kung paano palitan ang oil filter ng kotse. Naalala ko na para bang kahapon lang. Tumakbo siya ng may kasabikan para sabihin sa nanay niya na marunong na siyang mag-ayos ng makina tulad ni Papa. Umupo ako na hawak ang litrato at tinanong ko ang sarili ko kung kailan nawala ang koneksyon na yon. Hindi sa gusto kong bumalik sa nakaraan, hindi na. Pero minsan, masakit na hindi mo alam kung saang sulok ng daan. Ang isang anak ay tumitigil na humanga sa kanyang ama at nagsisimulang tingnan siya bilang sagabal. Siguro hindi maiiwasan. Siguro lahat tayo ay dumadaan sa ganyan. O siguro tumigil lang tayo sa pagsasalita sa tamang oras. Nang gabing iyon, habang naghahapunan kaming tatlo sa mesa, sinabi ng bata ng walang pasabi na tinanong siya sa eskwela kung ano ang trabaho ng lolo niya at sinabi niya na ako ang boss ng lahat ng nag-aayos ng malalaking makina. Ibinaba ni June ang ulo niya. Ngumiti ng kinakabahan si Carla. Hinaplos ko lang ang buhok ng bata at sinabi ko, "Hindi boss iho, isang taong alam lang kung kailan kailangang magdumi ng kamay." Nagkaroon ng maikling katahimikan, pero sa katahimikan na iyon, may nagbago. Tiningnan ako ni June sa unang pagkakataon ng walang nasaktang pagmamataas. Tiningnan niya ako ng may katulad ng pagkilala, na para bang naiintindihan niya unti-unti na ang awtoridad ay hindi ipinapataw, kinikita ito na ang isang tao ay hindi mahalaga sa kung ano ang ipinapataw niya, kundi sa kung ano ang binibigay niyang inspirasyon. Pagkatapos ng ilang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa Institute of Technical Education ng Estado. Narinig nila ang kwento ko mula sa isang manggagawa ng kumpanya at gusto nila akong imbitahan para magbigay ng lecture sa mga kabataan na nag-aaral ng mekaniko. Nagulat ako. Hindi ko kailanman nakita ang sarili ko bilang isang guro, pero pumayag ako. Pagdating ko,
Naghihintay sila sa akin na may mga silya na semicircle, isang mesa na may kape, at mahigit 20 kabataan na may malalaking mata na puno ng kuryosidad. Umupo ako sa harap nila at hindi ako nagkuwento tungkol sa makina. Nagkuwento ako tungkol sa pagkakamali, tungkol sa pagbagsak, tungkol sa panahong natulog ako sa talyer dahil wala akong pambayad sa renta, tungkol sa kung paano ako nagdadala ng mga piyesa sa likod ko noong wala akong empleyado, tungkol sa mga beses na umiyak ako ng tahimik dahil hindi ako makabili ng uniforme para sa anak ko. At ikinuwento ko sa kanila na maraming beses akong nakaramdam ng pag-iisa, walang silbi, hindi nakikita, hanggang sa naintindihan ko na ang pagiging lalaki ay hindi ang pagtitiis ng lahat, ito ay ang pag-alam kung kailan magsasalita. Sa huli, tinanong ako ng isa sa kanila kung ano ang pinakamahirap na bagay sa pagtanda, at sumagot ako, ang makita na ang sarili mong anak ay nakakalimutan kung sino ka, at kailangan mo siyang paalalahanan nang hindi mo siya sinisira. Mahinang palakpakan, ang ilan ay lumapit para yakapin ako. Umalis ako na puno ang puso at payapa ang kaluluwa. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, si June ay nasa patio, nakaupo sa bangko kung saan maraming beses akong nag-isip ng tahimik. May hawak siyang serbesa sa kamay. Inalok niya ako ng isa. Umupo ako sa tabi niya. Wala kaming sinabi sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos, sinabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Gusto ni Carla na maghanap kami ng bahay. Sabi niya oras na para mamuhay kami ng mag-isa. Nanatili akong tahimik, hindi dahil sa pagkagulat, kundi dahil naisip ko na iyon. Natural lang. Nagsasara ang cycle. Maganda iyan, sabi ko sa kanya. Ang pamilya ay kailangan ng sarili nilang espasyo. Hindi ako nandito para maging sagabal. Dumating lang ako para samahan ang isang bahagi ng daan. Hindi kayo dumating, sagot niya. Tinawag namin kayo at dumating kayo ng bukas ang puso. Kami ang nagkamali. Tiningnan ko siya sa wakas at nakita ko sa mga mata niya ang isang bagay na hindi ko na inaasahan. Pagpapakumbaba, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pagtawid sa disyerto at pagbalik na walang laman ang mga kamay. Pero mas magaan ang kaluluwa. Wala kang utang sa akin, June. Gawin mo lang ng mas mahusay sa anak mo na hindi niya kailangang maalala kung sino ka. Nanatili kami doon, pinapanood kung paano nagsimulang magbago ang langit mula asul patungong itim kasama ang mga unang bituin na kumikinang sa San Fernando. At sa sandaling iyon, alam kong hindi niya kailangang humingi ng tawad dahil ginawa na niya iyon. Hindi sa salita, kundi sa katahimikan, sa trabaho, sa dignidad. At iyon, para sa isang lalaking tulad ko, ay sapat na. Lumipas ang ilang linggo mula sa pag-uusap na iyon sa bangko. Nakahanap si June at Carla ng isang maliit na bahay sa isang tahimik na lugar, hindi kalayuan sa kinaroroonan namin. Isang simpleng konstruksyon na may 2 kwarto, patiyo sa likod, at isang kusina na umaamoy pa ng bago. Sinabi nila sa akin habang naghahapunan, silang 2 ay nakaupo sa harap ko nang may mahinang boses na para bang humihingi ng pahintulot. Pero wala silang kailangang hingin. Alam kong darating ang sandaling iyon at kahit nakaramdam ako ng kurot sa dibdib dahil sa huli, aalis din ang bata kasama nila, hindi ko hinayaan na makita iyon. Tumango lang ako. Nais ko sa kanila ang pinakamahusay at sinabi ko sa kanila na kung kailangan nila ng tulong sa paglipat, nandoon ako. Dahil may isang bagay na malinaw sa akin, hindi ka kumakapit sa hindi mo na pag-aari. At ang bahay na iyon, ang mga ugnayan na iyon, ang espasyo na iyon ay hindi na akin. Ginawa ko ang kailangan kong gawin. Naglagay ako ng linya. Ngayon, oras na para magtayo sila ng isang bagong bagay at para sa akin na magpatuloy sa paglakad. Kinabukasan, tumulong ako na magkarga ng mga kahon sa inupahang van. Inayos ni Carla ang lahat ng may obsessive order at sinubukan ni June na aliwin ang bata para hindi siya mainip sa proseso. Sa isang sandali, tumakbo papalapit sa akin ang bata na may drawing sa kamay. Para hindi niyo ako makalimutan, Lolo, sabi niya habang iniaabot sa akin ang isang papel na may drawing ng mukha naming 2 sa ilalim ng isang malaking puno. Lumuhod ako. Niyakap ko siya ng mahigpit at sinabi ko sa kanya na ang drawing na iyon ay mas mahalaga kaysa 1,000 litrato.
Itinago ko iyon sa bulsa ko na para bang nagtatago ng isang pangako. Nang umalis sila, tumayo ako sa harap ng gate, pinapanood kung paano lumiko ang van. At doon, sa katahimikan na iyon, huminga ako ng malalim, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pagtanggap, dahil may isang bagay na makapangyarihan sa pag-alam na kumilos ka ng may katotohanan, na hindi ka nagpakababa, na hindi mo sinuklian ang pagkakasala ng sigaw o ang paghamak ng luha. Ang ginawa ko ay ginawa ko ng may integridad at kahit mas lalo pang lumuwag ang bahay ngayon, pakiramdam ko ay mas kumpleto ako. Ang mga unang araw ay kakaiba lang. Ang almusal ng tahimik, ang echo ng telebisyon na tumutunog sa isang volume na hindi na mahalaga, ang sofa na walang laruan, ang kusina na walang mumo sa sahig. Pero unti-unti, nakita ko ulit ang ritmo ko. Nagbalik ako sa pagbabasa araw-araw. Nagbalik ako sa paglalakad sa parke. Inayos ko ang bakod sa patio na ilang buwan nang nakahiga. Nakipagkita ako sa mga matatandang kaibigan noong kabataan na nawalan ako ng kontak at naglakas loob pa akong kumuha ng klase sa gardening sa community center. Ang buhay ay nagpapatuloy, hindi pareho, pero nagpapatuloy. At ang pinakamaganda sa lahat ngayon, ako na ang nagdedesisyon sa bawat hakbang. Hindi ko na kailangang tiisin ang mga nakakunot na mukha, o ang mga mapanuksong komento, o ang mga katahimikan na puno ng paghusga. Nakatira ako sa sarili kong espasyo, maliit, oo, pero akin at puno ng kapayapaan. Isang hapon, habang dinidiligan ko ang ilang bagong tanim na inihasik ko sa paanan ng pader sa likod, tumunog ang telepono. Si Engrian Reyes iyon. Humingi siya ng tulong para suriin ang isang mahalagang kontrata sa isang kumpanyang dayuhan na gustong makipag-partner sa Gonzales Kagamitan. Ipinaliwanag niya na gusto nila ng isang taong may karanasan at matatag na salita na makikilahok sa negosasyon. Hindi ako nag-alinlangan. Nagsuot ako ng malinis na puting polo, pinakintab ang mga sapatos ko at dumiretso ako sa headquarters. Nandoon ang lahat, tulad ng dati. Nagmamadali dala ang mga dokumento sa kamay, inaayos ang agenda, naghahanda ng mga projection. Pero nang pumasok ako sa boardroom, tumayo ang lahat, inalok nila ako ng upuan sa ulo ng mesa, nagsilbi sila sa akin ng tubig nang hindi ko hinihingi. Tiningnan nila ako, tulad ng pagtingin sa isang ama na nagbalik ng nakataas ang noo. Sa panahon ng pulong, pinanatili ko ang aking paninindigan. Nagkwento ako ng kaunti pero may katumpakan. At nang dumating ang oras para magdesisyon kung dapat bang buksan ng kumpanya ang pinto sa bagong foreign partner na iyon, ako ang unang nagbabala sa mga peligro. Hindi lahat ng kumikinang ay akma, sabi ko, at pagkatapos magpaliwanag ng may katatagan, nagawa kong mag-isip ulit ang lahat. Sa huli, ginawa ang tamang desisyon, huwag ibenta ang bahagi ng kumpanya, at least hindi pa ngayon, dahil may mga bagay na itinayo nang may matinding pagsisikap na hindi pwedeng palitan ng mabilis na pangako. Umalis ako doon na payapa ang kaluluwa, hindi dahil sa pagmamalaki, kundi dahil sa pag-alam na may halaga pa rin ako, na ang boses ko, sa huli, ay may bigat pa rin. At iyon ay hindi sinusukat sa check o sa parangal, sinusukat ito sa tahimik na respeto. Nang gabing iyon, pauwi na, dumaan ako sa harap ng bagong bahay ni June. Madilim, isang ilaw lang ang nakabukas sa kwarto ng bata. Tumigil ako sandali nang hindi nila ako nakikita. Tinanong ko ang sarili ko kung darating ang araw na iintindihin niya ang lahat ng ginawa ko. Kung darating ang araw na ibibigay niya sa akin ang yakap na hindi dumating. Pero hindi ako naghintay dahil natutunan ko na hindi mo ginagawa ang tama ng umaasa ng palakpak. Ginagawa mo iyon dahil iyon ang dapat. Dahil ganoon tayo hinubog. Dahil ganoon ako hinubog ng tatay ko, at dahil sa araw na kailangan kong umalis sa mundong ito, gusto kong gawin iyon nang may katiyakan na hindi ko tinraidor ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng pakikipagkasundo kung ang ibig sabihin niyon ay ang pagtanggi sa sarili ko. Mas gusto kong mamuhay nang may sugat na naghihilom ng may dignidad, kaysa sa isang pagpapatawad na sinasamahan ng paglimot. Bumalik ako sa bahay. Naghanda ako ng infusion ng cinnamon, papalitan ko ng salabat o tsaa, at umupo ako sa bangko sa patio para tingnan ang mga bituin.
Inisip ko ang napakaraming bagay, ang mga taong nawala, ang mga salitang hindi kailanman nasabi, ang mga beses na gusto kong sumigaw at hindi ako sumigaw, ang mga katahimikan na mas malakas kaysa anumang talumpati. At doon, sa pagitan ng simoy ng gabi at ng malayong bulong ng mga sasakyan, may kinumpirma ako. Hindi ka tumitigil sa pagiging ama, pero natututo ka ring tumayo, gumawa ng sarili mong daan, magsabi ng hanggang dito na lang, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal sa sarili, dahil sa huli, ang respeto na hinahayaan mong kunin sa iyo ay iyon ang pinakamahirap bawiin. Ang mga sumunod na araw ay naging isang kakaibang kapayapaan na para bang lahat sa paligid ko ay nagdesisyon na sa wakas na umayos sa lugar nito. Gumigising ako na may ilaw na pumapasok sa mga kurtina. Walang sigaw, walang nagmamadaling hakbang, walang eko ng mahinang pagtatalo sa kusina. Tunog lang ng mga ibon sa labas at ng kettle na humuhuni ng mahina sa kalan. Naghahanda ako ng kape ng kalmado. Umupo ako sa mesa sa harap ng bintana at pinapanood ko ang langit na nagbabago ng kulay habang humihigop ako ng unang kape. Sa mga sandaling iyon, nakita ko ang sarili ko na nagpapasalamat sa mga bagay na hindi ko napapansin dati. Ang katahimikan, ang amoy ng toasted bread, ang huni ng mga bubuyog sa hardin, wala na akong kailangan dahil pagkatapos ng lahat, naintindihan ko na ang mamuhay ng payapa ay hindi ang napapalibutan ng tao. Ito ay ang napapalibutan ng respeto. Sa paglipas ng mga linggo, naging mas mayaman ang routine ko. Nagsimula akong tumulong sa isang maliit na community workshop sa baryo kung saan ang mga kabataan na may kakaunting mapagkukunan ay nag-aaral ng mga trade para kumita ng may dignidad. Tinuturuan ko sila ng basic kung paano gumamit ng wrench, kung paano intindihin ang tunog ng makina, kung paano mag-ayos ng hindi nag-i-improvise. Pero ang mas marami kong ibinahagi sa kanila ay hindi ang teknik, kundi ang mga kwento. Mga kwento ng pagkakamali, ng pasensya, ng kung paano ang isang nut na hindi maayos, ang pagkaka-adjust ay makakasira sa buong sistema. At ganoon, nang hindi ko namamalayan, naging isang bagay ako na hindi ko naisip na magiging ako. Isang guro, hindi sa eskwela, kundi sa buhay. At ang pinakamaganda sa lahat, ay walang sino man sa mga kabataan na iyon ang tumingin sa akin bilang isang matanda. Nakikinig sila sa akin, nagtatanong sila sa akin, naghihintay sila sa akin. At iyon, sa edad ko, ay sapat na para maramdaman na may kailangan pa ring itanim. Isang hapon, habang sinisuri namin ang isang lumang makina ng pananahi na dinala ng isa sa mga kabataan mula sa bahay niya, napansin ko na ang isa sa kanila, isang payat, tahimik na binata na may mukhang tila mas matanda sa edad niya ay laging nananatili sa huli. Inaayos niya ang mga kasangkapan, inaayos ang mga mesa at umaalis ng tahimik. Lumapit ako isang araw at tinanong ko siya kung ano ang pangalan niya. Ivan, sabi niya sa akin. Inalok ko siya ng kaunting tinapay at kape na nasa thermos ko at umupo kami sa labas, sa ilalim ng lilim ng isang guayabo. Papalitan ko ng nara o mangga. Naupo kami sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi siya nagsalita ng marami sa simula, pero sa paglipas ng panahon, naintindihan ko. Nakatira siyang mag-isa kasama ang lola niya. Hindi niya kilala ang tatay niya at wala siyang kailanman nagkaroon ng sinuman na nagsasabi sa kanya, "Tama ang ginagawa mo." Ang binata na iyon, nang hindi sinasadya, ay nagpaalala sa akin kay June. Hindi dahil sa sinasabi niya, kundi dahil sa kung ano ang tinatago niya sa kanyang mga mata. Ang halo na iyon ng galit at pangangailangan. Kaya alam kong ang hindi ko nagawa ng lubusan sa anak ko, kaya kong subukang gawin ngayon sa mga inilalagay sa akin ng buhay sa daan dahil hindi mo mababago ang nakaraan, pero maaari mong gawin ang mga pagkakamali mo bilang lighthouse para sa iba. At ganun ko sinimulang maramdaman na ang kwento ko ay hindi nagtatapos sa pagkadismaya ng isang walang utang na anak. Hindi, ang kwento ko ay nagpapatuloy sa mga nag-aaral maging lalaki, sa mga hindi pa alam kung paano humawak ng wrench. Pero alam na nilang makinig, at iyon ang mahalaga, na hindi mawala ang boses ko sa isang walang laman na bahay.
kundi itanim sa mga batang kamay na handang magtayo ng may katotohanan. Isang umaga ng Sabado, habang nagwawalis ako sa entrada ng bahay, nakita ko si June na bumaba mula sa isang taxi na may kahon sa mga kamay. Hindi siya kasama ni Carla, hindi siya kasama ng bata. Naglakad siya hanggang sa gate, binati niya ako gamit ang ulo niya at sinabi niya, "Pwede ba akong pumasok?" Tumango ako nang hindi nagsasalita. Pumasok siya, inilagay ang kahon sa mesa at naglabas mula sa loob ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang luma kong mga kwaderno ng tala, ang mga iyon kung saan isinulat ko ang mga formula, ideya, drawing ng mga piyesa, mga tala ng customer, mga maliliit na pangungusap na gusto ko, mga kwaderno na akala ko ay nawawala. "Nakatago ko ang mga iyon," sabi niya. "Hindi ko kailanman itinapon, hindi ko lang alam kung ano ang gagawin sa mga iyon." Umupo ako, kinuha ang isa sa mga kamay ko at pinasadahan ng mga daliri ang mga pahina na para bang hinahaplos ang isang bahagi ng kaluluwa ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na may lumambot sa akin, hindi dahil nagbago siya, kundi dahil sa isang paraan, nagsimula siyang kilalanin ang kasaysayan ko. At kapag may kumikilala sa kung sino ka, ibinabalik niya sa iyo ang isang piraso ng sarili mo na akala mo ay nawawala. "Hindi ako dumating para humingi ng tawad," sabi niya ng mahinang boses. "Alam kong may mga bagay na hindi nabubura ng paghingi ng tawad. Gusto ko lang ibalik sa inyo ito." "Salamat," sagot ko. Minsan, ang pagbabalik ng isang bagay ay mas mahalaga kaysa paghingi ng tawad. Nanatili siya sandali. Tumulong siya sa akin na ayusin ang isang pinto na umaalagatok. Hindi kami nag-usap tungkol sa mahalagang bagay, pero nagtrabaho kami ng tahimik tulad ng dati. At nang umalis siya, sinamahan ko siya hanggang sa rehas. Nagbigay kami ng matatag na handshake at umalis siya nang hindi tumitingin sa likod. Hindi ako nasaktan dahil naintindihan ko na ang tunay na pagkikita ay hindi laging nagtatapos sa yakap. Minsan nagtatapos ito sa mga kamay na mahigpit na nagpipisil at magkaibang daan. Nang gabing iyon, kinuha ko ang lahat ng kwaderno ko at inayos ko ang mga iyon sa mesa isa-isa. Binasa ko ang mga iyon ng dahan-dahan. Natuklasan ko ulit ang mga ideya na nakalimutan ko, mga drawing na ginawa ko nung nangangarap ako ng sarili kong kumpanya, mga pangungusap na sinasabi sa akin ng asawa ko at isinusulat ko para hindi mawala. Naimotyan ako, tumawa akong mag-isa at umiyak din ako ng kaunti dahil ang buhay ay hindi nagbigay sa akin ng luho o parangal o malalaking mana, pero nagbigay ito sa akin ng isang bagay na mas mahusay, alaala. At iyon, kapag tumatanda ka, ay ang pinakamalaking kayamanan dahil hanggat may alaala ka, hindi ka nag-iisa, hindi ka natalo, hindi ka sobra, buhay ka. At kung buhay ka, maaari ka pa ring mag-iwan ng marka. Kinabukasan, dinala ko ang isa sa mga kwaderno na iyon sa community workshop. Ipinakita ko kay Ivan, ikinuwento ko sa kanya kung saan nanggaling ang bawat pahina. Tiningnan niya ako ng may halo ng pagtataka at respeto na pumuno sa kaluluwa ko. "At bakit ninyo ito ipinapakita sa akin, Don Eduardo?" tanong niya. At sumagot ako, "Dahil ang natutunan mo ng tahimik ay maaari ding ituro ng walang sigaw." Tiningnan niya ako, ngumiti siya, at ng araw na iyon, nagtrabaho siya ng mas maingat kaysa dati, na para bang bawat turnilyo ay isang sagradong salita. At doon ko nalaman, nang walang pag-aalinlangan, na ang pamana ko ay hindi na nakadepende kung naiintindihan ako ni June o hindi. Ang pamana ko ay nasa mga batang kamay na iyon, sa boses na nakikinig ng may atensyon, sa bangko na iyon kung saan ko ikinukwento ang kasaysayan ko. Dahil ang mga anak ng dugo minsan ay nawawala, pero ang mga anak ng halimbawa, sila ay hindi kailanman nakakalimutan. Isang umaga ng linggo, ang langit ay partikular na malinaw. Walang ulap, walang hangin, ang malaking asul na iyon lang na para bang nagsasabi, "Ngayon ang araw ng paglalakad." At iyon ang ginawa ko. Nagsuot ako ng linen shirt, wide-brimmed hat, at umalis ako ng walang patutunguhan. Ang mga kamay ko ay nasa likod, at ang mga alaala ay sariwa sa balat ko. Naglakad ako sa mga kalye na hindi ko na dinaraanan.
Dumaan ako sa harap ng simbahan kung saan ako ikinasal. Nakita ko ang kalawangin na gate ng lumang elementary school ni June. Binati ko ang ilang mukha na kilala ko na nagbalik ng kilos ng may mainit ng ngiti. Dahil sa isang bayan tulad ng San Fernando, Pampanga, hindi lubusang nakakalimutan ng tao. Maaari silang magbago, lumayo, magpatuloy sa kanilang buhay. Pero kapag nakita nila ang isang lalaki na marunong manatiling tuwid, kinikilala nila siya, kahit sa katahimikan. At iyon ay mas mahalaga kaysa bawan parangal. Pagdaan ko sa harap ng isang bakanteng lote kung saan may dating lumang palengke, nakita ko ang isang grupo ng mga bata na naglalaro ng soccer gamit ang bola na yari sa basahan. Tumatakbo silang walang sapin sa paa. Tumatawa, sumisigaw, natutumba, bumabangon. Tumigil ako para mag-obserba. Lumapit sa akin ang isa sa kanila. "Gusto niyo pong maglaro, sir?" Tumawa ako. Sumagot ako na ang tuhod ko ay hindi na kaya ang ganoong takbuhan, pero kaya kong maging referee. Nagdiwang ang iba sa ideya at doon ako nanatili sa ilalim ng araw, sumisipol ng mga foul na katang-isip, nagbibigay ng payo, tumatawa kasama nila na para bang wala akong 73 anyos. Sa pagtatapos ng laro, tinanong ako ng isa sa mga bata kung sikat ba ako. Sabi ni Papa, "Kayo daw ang may-ari ng isang napakalaking kumpanya." Tiningnan ko siya ng may pagmamahal, yumuko ako ng kaunti at sinabi ko, "Hindi ako nagkaroon ng yaman, iho, gumawa ako ng kasaysayan." At iyon, kung naiintindihan mo ng maayos, ay mas mahalaga. Bumalik ako sa bahay na maalikabok ang mga sapatos at magaan ang kaluluwa. Naghanda ako ng kape at umupo sa bangko sa patio tulad ng dati, pero sa pagkakataong ito, hindi nang may nostalgia, kundi nang may pasasalamat. Napagtanto ko na lahat ng itinanim ko, ang paraan ng pagtatrabaho ko, ng pagsasalita ko, ng pagtrato ko sa iba, ay nagbubunga, hindi sa pera, hindi sa titulo, kundi sa isang bagay na mas malalim, respeto. At ang respeto na iyon, kahit hindi kailanman dumating ng may palakpak, ay nararamdaman. Napapansin ito kung paano kanila pinakikinggan, kung paano kanila tinatawag, kung paano kanila naaalala. Dahil kapag namumuhay ka ng may prinsipyo, hindi ka ginagantimpalaan ng buhay ng kasikatan, ginagantimpalaan ka nito ng pamana. Nang linggo ding iyon, hinanap ako ni Ivan, ang binata sa community workshop, na may folder sa kamay. Kinakabahan siya. Sinabi niya sa akin na natanggap siya sa isang technical scholarship para mag-aral ng industrial maintenance sa ibang syudad. Salamat sa isang recommendation letter na pinirmahan ko. Niyakap niya ako. Sinabi niya sa akin na binago ko ang paraan ng pagtingin niya sa trabaho na gusto niyang gawin ng maayos ang mga bagay ngayon, hindi nang mabilis. Naemosyon ako. Hindi ako umiyak kahit naramdaman ko iyon ng malapit, pero mahigpit kong pinisil ang braso niya na para bang nagsasabing, "Hindi ka na nag-iisa." At sa sandaling iyon, naintindihan ko na hindi na kailangan pang bumalik ni June para sabihin sa akin, "Tama kayo." Dahil ang bawat binata na tumatanggap ng payo ko, ang bawat kapitbahay na bumabati sa akin ng may pagmamahal, ang bawat alaala na nananatiling buhay sa mga pahina ng kwaderno ko, ay sapat na dahil ang kwento ko ay hindi na nakadepende sa kanya o kanino man. Pagkatapos ng ilang sandali, tinawagan ako ni June. Sinabi niya sa akin na tinatanong ako ng bata ng ilang beses at kung pwede siyang magpasko kasama ko. "Oo naman," sabi ko. "Bahay niya rin ito." At nang umaga ng Sabado, nandoon siya sa pinto na may backpack niya, ang ngiti niya at isang kahon ng cookies na, sabi niya, tinulungan niya akong ihanda. Ginugol namin ang buong araw ng magkasama. Nag-assemble kami ng laruan na kahoy. Nanonood kami ng mga lumang cartoon. Nagluto kami ng rice pudding o ginataang bilo-bilo. Nang gabi, habang pinapatulog ko siya, tinanong niya ako, "Masaya po ba kayo, Lolo?" Natahimik ako ng ilang segundo. Tinitingnan siya mula sa doorframe. "Oo, iho, masaya ako dahil natuto akong hindi umasa sa pagpapatawad ng sinuman para magpatuloy." Ngumiti siya na para bang hindi niya lubusang naintindihan, pero may isang bagay sa mga mata niya ang nagsabi sa akin na ang mga salitang iyon ay mananatili sa kanya. Pinatay ko ang ilaw, lumabas ako sa pasilyo
at isinara ko ng dahan-dahan ang pinto. Umupo ako sa sala, binuksan ang isa sa luma kong mga kwaderno at nagsimula akong magsulat. Hindi tungkol sa makina, hindi tungkol sa trabaho. Nagsulat ako tungkol sa kanya, tungkol sa batang iyon na balang araw ay lalaki. At siguro makakalimutan din sandali kung sino ang lolo niya. Pero siguro isang araw pagtingin niya sa isang walang laman na bangko o pagkuha niya ng wrench, maaalala niya ang boses ng isang lalaki na hindi sumisigaw. Pero nag-iiwan ng marka dahil hindi mo pinipili na makalimutan, pero pinipili mo kung paano mo gustong maalala. At nagawa ko na ang pinili ko. Nang sumapit ang ika-17 kong kaarawan, walang party. Ayaw ko. Wala ring cake, o lobo, o mariachis. Papalitan ko ng banda. Pero may isang bagay na mas mahalaga. Katahimikan, sariwang kape, at ang tunog ng boses ng bata na sumisigaw mula sa entrada. Lolo, happy birthday. Ang apo ko iyon na may drawing sa isang kamay at isang lanta na bulaklak sa kabilang kamay. Niyakap ko siya na para bang ang oras ay hindi lumipas, na para bang ang buong buhay ay kasya sa sandaling iyon. Wala na akong kailangan dahil naintindihan ko ng minsan at para sa lahat na ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa ingay, nagmumula ito sa buhay na alaala, sa buo na respeto, sa pag-alam na kaya mong lumingon sa likod nang hindi ibinababa ang ulo. At iyon, wala itong presyo. Sinamahan siya ni June. Wala siyang dalang regalo o inensayong salita. Umupo lang siya sa patiyo, tulad ng ibang hapon, at pinakinggan niya akong magkwento sa bata tungkol sa mga kasangkapan, tungkol sa basang lupa, tungkol sa kung paano magtanim ng buto nang hindi sinisira ang ugat. Hindi dumating si Carla. Hindi na siya kailanman bumalik sa bahay na ito. At hindi ko siya sinisisi. Ang ilang tao ay hindi marunong makisama sa bigat ng kung ano ang kanilang itinago, pero hindi rin sila kailangan dahil sa paglipas ng panahon natututo ka na hindi obligasyon na mahalin ka ng lahat. Sapat na ang maalala ng may dignidad ng iilan. Nang gabing iyon, habang natutulog ang bata sa kama, kung saan dati natutulog ang tatay niya, lumabas ako sa patio. Binuksan ko ang luma kong kerosene lamp at umupo ako sa bangko na may eksaktong hugis na ng likod ko. Binuksan ko ang isa sa kwaderno ko, may blangkong pahina at nagsimula akong magsulat ng kung ano ang nararamdaman ko, hindi para may magbasa, kundi para hindi ito lumutang sa dibdib. Nagsulat ako tungkol sa katahimikan, tungkol sa distansya na minsan ay kailangan para gumaling, tungkol sa pag-ibig na hindi na umaasa ng palakpak. Nagsulat ako tungkol sa kung paano patuloy na umiikot ang mundo kahit hindi ka na ang sentro at tungkol sa kung paano ka makakahanap ng kapayapaan sa sandaling tumigil ka sa paghahanap ng pag-apruba. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas ng tahimik. Mas madalas akong binibisita ng bata. Si June, unti-unti, ay nabawi ang isang bagay na katulad ng pagpapakumbaba. Hindi na siya dumarating para magkwento tungkol sa sarili niya. Dumarating siya para makinig, para mag-alok ng tulong sa isang bagay, para magtanong kung paano ko ginawa na hindi sumuko noong mahirap ang lahat. Nagkwento ako sa kanya, pero hindi ang mga inaasahan niya. Nagkwento ako tungkol sa mga pagkakamali ko, tungkol sa mga beses na nagkamali ako sa nanay niya, tungkol sa mga beses na nagalit ako ng walang dahilan. Ipinakita ko sa kanya na hindi ako isang bayani, pero isang taong natutong kilalanin ang mga pagkakamali niya dahil sa huli, ang pinakamahusay na pamana na maaari mong iwan sa isang anak ay hindi ang pagiging perpekto. Ito ay ang katotohanan. Isang hapon ng linggo, habang naglalakad kami sa parke, tinanong ako ng bata kung mamamatay na ba ako sa lalong madaling panahon. Sinabi niya iyon nang walang paligoy-ligoy, nang may brutal na katapatan na tanging mga bata lang ang mayroon. Huminto ako, tiningnan ko siya sa mata, at sinabi ko sa kanya na lahat tayo ay aalis balang araw. Pero ang mahalaga ay hindi kung kailan, kundi kung paano tayo nabuhay bago tayo umalis. At nabuhay po kayo ng maganda, Lolo. Nabuhay ako ng may dignidad, anak. Minsan masakit, minsan ng tahimik, pero laging nakataas ang dibdib. Ngumiti siya sa akin. Pinisil niya ang kamay ko at nagpatuloy kami sa paglalakad.
na para bang walang nangyari. Pero nang gabing iyon, habang natutulog na siya, nagising ako. Nag-iisip, nag-aalaala, at naintindihan ko na ang itinayo ko, ang buhay ko, ang karakter ko, ang mga desisyon ko, ay hindi mawawala kapag ipinikit ko ang mga mata ko sa huling pagkakataon. Dahil ang respeto kapag totoo ay nakaligtas sa pagkawala at iyon lang ang mahalaga sa akin ngayon. Pagkatapos ng ilang araw, binisita ako ng direktor ng Technical Institute kung saan nag-aaral si Ivan. Gusto niya akong pasalamatan ng personal. Sinabi niya sa akin na ang binata ay naging isa sa mga pinakanakatuong mag-aaral, na nagkuwento siya tungkol sa akin sa klase, na gusto niyang bumalik sa San Fernando balang araw para magturo tulad ng ginawa ko. Binago niyo ang buhay niya, Don Eduardo, sabi niya sa akin. At tumangulang ako dahil alam ko, hindi dahil sa kapalaluan, kundi dahil nakita ko iyon sa mga mata niya noong araw na umalis siya. Iyon siguro ang isa sa pinakamalaking tagumpay sa buhay ko. Hindi ang maging isang mapait na tao. Hindi ang suklian ang pag-abandona ng sama ng loob, kundi ng pagtatanim. At dumating ang ani. Malapit na ang katapusan ng taon. Nagsulat ako ng isang liham. Itinago ko iyon sa pagitan ng mga kwaderno ko. Para iyon sa apo ko, hindi para basahin ngayon, kundi kapag wala na ako. Sa liham, ikinuwento ko sa kanya kung sino ako, kung ano ang ginawa ko, kung ano ang sumakit sa akin, kung ano ang natutunan ko. Nagkwento ako tungkol sa tatay niya, nang walang sama ng loob at humingi lang ako ng isang bagay, na huwag niyang hayaan na may magsabi sa kanya na ang lolo niya ay isang walang silbing matanda. Dahil kahit itinulak ako ng mundo sa sulok, hindi ako kailanman tumigil sa pagtayo. Isang umaga, habang nagkakape ako sa bangko sa patio, nakadikit ang mga paa ko sa lupa, nakaramdam ako ng isang bagay sa loob ko, tulad ng isang katiyakan. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, na para bang sinasabi sa akin ng kaluluwa ko, handa ka na, hindi para mamatay, kundi para magpahinga mula sa lahat ng dinala ko ng tahimik. Huminga ako ng malalim, ipinikit ko ang mga mata ko, at ngumiti ako dahil naintindihan ko na sulit ang lahat. Bawat luha, bawat pagtalikod, bawat hindi na sinabi ko sa tamang oras, dahil salamat sa lahat ng iyon. Ngayon, masasabi ko na nabuhay ako tulad ng gusto ko, na hindi ako sumuko, na hindi ko tinraidor ang kasaysayan ko. At kung hahanapin niyo ako balang araw, huwag niyo akong hanapin sa lapida. Hanapin niyo ako sa talyer kung saan nakikinig ng mabuti ang isang binata, sa isang lumang kwaderno na puno ng ideya, sa isang bangko na inukit ng oras. Hanapin niyo ako sa alaala ng mga naniniwala pa rin na ang pagiging lalaki ay ang hindi paglimot kung saan ka nanggaling. At iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa iyo, anak, hindi kailanman huli ang lahat para magsimula ulit. Hindi kailanman huli ang lahat para magsabi ng tama na, para tumayo, para tingnan ang mundo at sabihin, narito ako ng may dignidad. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang gagawin mo kung itutulak ka ng buhay tulad ng pagtulak sa akin? Susuko ka ba o babangon ka tulad ng ginawa ko? Isulat mo sa akin dito, ikwento mo sa akin at sabihin mo rin sa akin, mula sa anong sulok ng mundong ito mo ako pinakikinggan?